At panibagong araw na naman po na tayo po ay sama-samang magpupuri at sasamba sa Panginoon. Amen po ba? Ayan, anyayan ko po ang bawat isa na magsitayo as we begin our service for this morning. No? Sabi po ng Bible, sabi ni James, sabi doon, come near to God and He will come near to you. Lumapit ka sa Panginoon, no? At siya po ay lalapit po sa inyo. Lahat po tayo dito, no? Meron tayong desire na ma-experience yung presensya ng Panginoon at yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, no? But it will never happen kung di po tayo lalapit sa Panginoon, no? So ngayong umaga pong ito, yan, lumapit po tayo sa Panginoon ng may kababaang loob. Samahan niyo po kami sa pag-awit. Nagpapakumbaba't lumalapit siya sa atin mo ako. Linisin mong lubos ang puso ko, nais kong makita ka, mamasdan ng iyong kalwalhatian, masilayan ang kabanal-banalan at magalay sa iyong panan. Ang kapahingahan ko'y humimlay sa piling mo. Nagpapakumbaba't lumalapit siya sa atin mo ako. Linisin mong lubos, linisin mong lubos ang puso ko, nais kong makita ka at mamasdan na iyong kalwalhatian, masilayan ang kabanal-banalan
sa iyong panan ang kapahingahan ko'y humimlay sa piling. Ang kapahingahan ko'y humimlay sa piling mo. Hindi po tayong nakatayo. Samahan niyo po ako as we read God's Word today. Buksan po natin ang salita ng Panginoon in Matthew chapter 16. Again, Matthew chapter 16. We'll be reading verse 13 up to verse 20. Gaya po ng lagi natin ginagawa, papangunahan ko po sa verse 13. Respond po kayo sa verse 14, then sa verse 20 po sabay-sabay po natin basahin. Matthew chapter 16, verse 13. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Verse 14. He said to them, "But who do you say that I am?" Verse 16. And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Verse 18. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Verse 20, sabay-sabay po tayo. Then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. Nanangin po tayo. Ama naming banal, lumalapit po kami ng malaya sa trono ng iyong biyaya ngayong umaga po ito. Nagpapasalamat po kami sa habag mo kasi we know what we deserve. Pero dahil sa habag mo, nakakatayo pa rin kami. And more than that, Panginoon, iniibig mo kami, tinatawag mo kami, ginagamit mo po kami, sinasamahan mo po kami sa buhay namin, sa lakad namin. Salamat po sa biyaya. Tunay na napakabuti mo po sa bawat isang narito. Wala po kaming pwedeng pagmayabang, wala kaming pwedeng pagmalaki. At totoo, Panginoon, walang pwedeng kumpara sa'yo. Pwede namin pagurin yung puso namin, yung isipan namin ang kakahanap, kakatrabaho, kakapwersa ng mga bagay-bagay, only to find out, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lang yung kapahingahan na pwede namin masumpungan. Ikaw lang yung kapayapaan. Ikaw lang yung pagmamahal. Hayaan mo naman po, Panginoon, yung umagang ito, na wag lang namin basta paniwalaan yun. Wag lang basta maging parte ng sistema namin. Pero hayaan mo, Ama, na maging totoo po sa amin ngayon. Yung mga bagay na yun, yung umagang ito. Katagpuin niyo po kami. Kausapin niyo po yung bawat isang narito, Panginoon. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa, pero isang bagay lang po ang alam namin. Kailangan po namin kayo. Hayaan mo po, Panginoon, that we don't find any reason to come to you, to worship you, to bow down to you. Papagurin lang namin yung sarili namin kakahanap ng rason. You are more than enough, Panginoon. You deserve our praise. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw yung maitaas, maluwalhati sa kalagitnaan namin. Hayaan mo po kami to come to your presence, to find rest, to find peace, to celebrate it, Panginoon, to experience it, Panginoon, sa buhay po namin. Maraming salamat po sa pagkakataon na to.
Ama, madalas yung kabanalan mo nakakatakot sa amin. Pero salamat po kasi we can find rest in your holiness. Na pwede kaming lumapit sa trono ng iyong biyaya kasi alam namin na yung katuwiran mo, yun na yung katuwiran namin. Na sinet apart mo po kami, nilinis mo po kami, at pwede na kaming lumapit ng malaya sa iyo. At salamat po, Panginoon, kasi Lord, you being a God who is perfect, na hindi nagkakamali. Hindi ka nagkakamali na nilagay mo po kami sa araw na to, sa pagkakataon na to, para katagpuin ka. Dalangin po namin, hindi po namin mamiss yun, Ama. Help us to find ourselves at your feet, worshiping, seeking you again. Ikaw po ang maitaas, pinapupurihan ka po namin at pinasasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tuloy po tayong umawit. Walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri. Purihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong lang. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian,
buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Pagdalasan, ulitin natin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, dakilan naming Diyos, karapat dapat ka, Panginoon, na purihin, Panginoon, at sambahin, Panginoon. Dahil sa ginawa mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. And dalangin po namin, Panginoon, na yung buhay namin, Panginoon, ay magsilbing liwanag, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nasa paligid namin, Panginoon. Na makita ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po sa oras pong ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, as we listen to your word, Panginoon. Ikaw po yung magpakilala, Panginoon, at kumilos sa amin, at magbago, Panginoon, sa aming buhay. Gamitin niyo po kami, Panginoon, itong church na ito, sa community na ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Morning po sa bawat isa. Yan, pakibati po yung katabi ninyo. Yan, good morning kung di nyo pa po kilala. Baka hindi nyo pa po siya kilala eh. Yan. Sa pagtutuloy po natin pong mensahe about the church, last week po ay pinag-usapan po natin what the church is all about, that as a living stone na ikaw yun. Ikaw yung church, hindi yung building. That is why in our recent messages about the temple, ay ang Panginoon mismo ay talaga pong siya mismo ang tumibag sa templo. Hindi dahil sa gusto niya, kundi yun ang inordain niya. It's already been ordained. Kasi bakit? Dahil na-manipulate ang temple. During the Old Testament, nakita po natin, if you've been reading that, hindi pa tapos ang hindi pa tapos ang Old Testament, nababoy na ang templo during that time. And then, ang Panginoon, nung siya ay nagkaroon ng pagkakataon, nung siya ay nagkatawang tao, nag-ministry po siya rito for 3 years. Sa simula ng kanyang ministeryo, pagkatapos siyang gawin yung ano po yung unang miracle po ni Jesus Christ? Anyone knows? Ayan. Turning water into wine. So pagkatapos po nun,
ay nagpunta siya sa templo at nakita niya, hindi sa labas nagbebenta yung mga nagbebenta ng hayop to sacrifice, sa loob, para rekta na daw. So doon pa lang, sa simula pa lamang ng kanyang ministry, ay ang ginawa po niya ay nagalit siya, kumuha siya ng latigo at nilatigo niya po yung mga tables. Hindi na yung tao, yung mga tables. Baka akala niyo po kasi naguhuramentado si Jesus Christ, basagulero siya. Hindi po siya basagulero. Yung mga tables lamang po na pinagbentahan at yung mga hayop, pinakawalan niya. Kasi nga po ay hindi ho dapat. And then sinabi niya, destroy this temple, I will build this in 3 days. So pinagtawanan siya ng mga tao. And then if you're going to read that John chapter, yung pinag-uusapan niya ay yung katawan niya. And after 3 days, he will rose. And then hindi po isang beses nangyari po yun. 2 beses po yun. Bago siya mamatay ay pumunta na naman ulit siya sa templo, hindi nagbago yung mga tao at winasak niya. Kaya dinagdagan niya, huwag niyong gawing kuweba ang tahanan ng aking ama at huwag niyo pong gawing kuweba ng mga magnanakaw. Yun po yung sinabi po niya. So akala po natin once lang po nangyari yun, twice po na nangyari po iyon. And then during that time, nagmi-ministry po siya and then nagpunta po siya ng Caesarea Philippi. Sa pagpunta niya po sa Caesarea Philippi ay ipinakita niya po na sa mensahe po natin last week, ipinakita niya po doon na kung saan yung Caesarea Philippi ay talagang sandamakmak ng puro mga relihiyon. Nandun may kita ang lahat ng mga templo na kung saan ay sinabi niya, hindi ito yung pinag-uusapan natin. And then sinabi niya, sa kalagitnaan pong yon ay sinabi po niya, sino ba ako sa mga taong ito? And then sinabi ng mga tao, sabi nila, ikaw si Elias, sabi nila, ikaw si ganito, sabi nila, oo nga, sabi nila, propeta daw ako, pero sino ba talaga ako? Sabi niya. And then sinabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. And then sabi ni Jesus sa kanya, purihin ng Panginoon kasi hindi mo yan sinabi dahil nanggaling yan sa sarili mo, kundi nanggaling yan sa aking Ama na nasa langit. And then sinabi niya, and because you are Peter, and upon this rock, I will build my church. So yun po yung pag-uusapan po natin. Upon this rock, I will build my church. And then last week po, pinag-usapan po natin, the reason why we become a living stone, kasi yun po yung pagka-create sa atin ng ating Panginoon in 1 Peter chapter 2, verse 5. And then sa pagkakataon pong ito, as we topic, at ang topic po natin is Church upon the Rock, ay makikita po natin kung paano tayo in-establish ang Panginoon as a church. Handaan po ninyo, hindi yung templo or hindi ito yung church, kundi ikaw. Ikaw. At ang isa sa mga pinakamaganda pong prophecy na ginawa po ng Panginoon ay na-fulfill po. Hindi dahil sa namatay siya at nag-resurrect po siya, pero bago pa po ang church, nag-prophesy siya, and then ang pinrophesy niya po ay ikaw. Ikaw. Kasi ikaw yung church eh. Ikaw yung tumanggap sa Panginoon bilang sarili mong tigapagligtas. One of the greatest mysteries of the biblical accounts is that paano ang isang, hindi naman walang kakwenta-kwenta, pero yung panahon na yon, walang kwentang samahan. At yun yung samahan ni Jesus Christ. Bakit? Kasi, nag-gather siya ng at least 70, actually hindi nga 70, sinabi daw talaga nila 100 tas from 70, pero ang nakarecord sa Bible is 70. From 70, naging 12. At yung 12, nabawasan pa ng isa. At sa crucifixion ni Jesus Christ, yung 11 nabawasan ng 10. Kasi si John na lang yung nandun sa paanan. So, hindi pa namamatay si Jesus, patay na yung samahan nila. Maintindihan natin, patay na si Jesus Christ. And then, ano ba sinasabi mo? Because in the book of Acts chapter 5, meron isang nagngangalang Gamaliel na kung saan si John tsaka si Peter ay nahuli. At dahil sa pagkakahuli sa kanila, dahil nagpipreach sila ng according to Jesus Christ, yung time na yun, halos taon lang ang pagitan na kakamatay, kaka-resurrect lang ni Jesus Christ. Pagkamatay, kaka-resurrect lang. And then yung mga Pharisees, hindi sinabi ni talagang pinatunayan na nag-resurrect si Jesus Christ.
And then, they started preaching about Jesus Christ at hinuli itong dalawang ito. Sa pagkakahuli sa dalawang ito, pinagalitan sila ng mga Pharisees saka ng mga Sanhedrin and some Sadducees. Sabi niya, huwag niyo nang i-preach yan para hindi na namin kayo parusahan. Pinagpapalo sila, lahat-lahat, kung ano pwedeng parusa sa kanila, ginawa sa kanila. And then, suddenly, may isang teacher na kung saan ito ay naging teacher ni Apostle Paul, hindi pa siya Paul, Saul pa po siya, si Gamaliel. Yan. Si Gamaliel, di ba yung sa Smurf yun? Yung kalaban. So, si Gamaliel, sabi niya, huwag kayong magulo. Pakawalan niyo yung dalawang yan. Dahil hindi niyo alam kung sino kinakalaban ninyo. And then he cited a story, sabi, naalala niyo si Tadeus, na kung saan meron siyang samahan din, na nag-revolt siya, and then nagalit ang Rome sa kanya. Bakit? You have to understand, during those times, kapag merong isang taong nagbibuild ng isang civilization, or isang grupo, or isang union, threat yan sa Rome. Basta nakikita ka na nagbibuild up ng samahan, kahit ano pa yan, kahit napakabuti pa ng intention mo, pero pag dumadami kayo, medyo threat yan sa Rome. At winawasak agad ng Rome yan. Sabi ni Gamaliel, naalala niyo si Tadeus, winasak ng Rome yan. Naalala niyo si Judas of the Galilean, winasak din ng Rome yan. So yung dalawang yan, pakawalan niyo. Oo na. Sabi niya, pakawalan yan kasi hindi nyo alam kung sino kinakalaban ninyo. Kung tao lang talaga yung mga yan, tao lang ang binibuild up ng mga yan, kusang mawawasak yan at kusang mawawala yan. Pero, sabi ni Gamaliel, kung ang kalaban nyo naman ay Diyos, sabi niya, kung ang kalaban nyo dyan ay Diyos, at Diyos ang kumikilos dyan, yari kayo dyan. Kasi hindi tao kalaban ninyo, Diyos ang kalaban ninyo. One of the reason why I say it is as a greatest mystery during those times is that paano ang isang samahan, bagamat namatay ang kanilang leader, namayagpag yung samahan na yun. Diba? Namayagpag yung samahan na yun. And honestly speaking, it's not about the teachings of Jesus Christ that changes us. Ha? Pastor, hindi yung turo ni Jesus Christ ang nagbago sa atin? Opo. Bakit? Kasi kung hindi ho siya nag-resurrect, bali wala ho yung teachings niya. So, nagbigay ho talaga ng buhay sa atin. Kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Dahil siya po ay nabuhay na muli. Dahil kung namatay siya, maniwala na lang tayo kay Buddha. Di ba? Yung malaking tiyan na yun, tapos yung, o kaya yung pusa yung gumaganon. Di ba? Mas gugustuhin ko pa kasi at least yung bandang gumagalaw. Di ba? May nakita na ba kayong budang gumagalaw? Yung tiyan niya gumagalaw? Nilalagay lang nila ng ilaw. Di ba? Pero yung pusa, at least gumagalaw pa. Yan ang Diyos ko. Yung pusa, gumagalaw yung... Di ba? O kaya maglalagay ako ng aso. Yung sa kotse, yung gumagano'n-ganon na may ulo. Di ba? So sabay sila. Di ba? But the reason why kung bakit tayo nabago at nagbabago, dahil... Hindi dahil sa turo ng Panginoong Hesus, kundi naging factual yung kanyang turo dahil nabuhay siyang muli. Dahil baliwala po yung kanyang turo kung hindi siya nabuhay na muli. At you know what? Kaya po ang church po ay namayagpag kasi merong isang tao na nabuhay na muli. Nung pinredict po niya, bago siya mamatay, sinabi niya, and upon this rock, I will build my church. At ikaw yung nakita niya. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, dati pala, nakita ka na ni Lord. Sipin mo yun? Dati pa, nakita ka na ng ating Panginoon. And sabi ito sa verse, and on this rock, I will build my church, which ang Greek po ay ecclesia. Na kung saan po ay yung church po ay, ang dati pong ginamit po dyan ay talagang church. Ang problema, yung nag-translate po niyan ay pinatay. Si William Tyndale during the 13th century. Bakit? Kasi hindi matanggap ng mga proponents of the Bible during those times, sa minanipulate yung Bible, na ang tamang gamitin po ay what? Church or ecclesia. Kumbaga, church in English.
Kasi church po yan, galing po yan sa German word na church. Ayan. So, kinuha po yun, and then from... Thank you. Hindi inalaw. Kaya po makikita po niyo, ang Greek word po niya, assembly, yun po yung ginamit po. Kaya lang po, hindi natin po ginagamit. Kasi pag ginamit po natin ng assembly, pakiramdam natin tayo ay AG. Medyo may problema yun eh. So, ganun. Although, talagang matindi sila sa ano ba to? Sa talagang humanitarian work. Diba? Diba? Dati naman, I've been teaching, nagtuturo po ako sa general epistles, diba? At saka Pauline epistles. And then, did you know that tayo po ay Catholics, pero hindi Roman Catholics? Naintindihan niyo po? Kasi yung tawag po noong unang panahon sa mga Christians ay Catholics. Diba? Pero hindi tayo. Bakit? Paipasa ni Roman kasi dinagdagan nila ng paganism during the time ni Constantine. Yung turo ni Constantine, dinagdag na nila. From Roman paganism to Catholics, kaya tinanggal nila yung word ng paganism, naging Roman Catholicism. Hindi na natin ginagamit yun. That's why, nagiging palasak ang Christian. Kasi bakit? Ngayon, ayaw na rin natin gamitin yung Christian eh. Kasi kung sino-sino pwede maging Christian eh. Di ba? Ayaw na rin natin gamitin yung Baptist. Kasi kung sino-sino na rin pwedeng Baptist, di ba? Bakit? Ang Iglesia ni Cristo, isa lang yan. Ang Methodist, dalawa lang yan. Ang dating daan, isa lang yan. Di ba? Ano pa yung relihiyon na iisa lang? Di ba? Mormons, isa lang yan. Ang Baptist, ilan? 1,000,000. Di ba? May Baptist, may Baptist-baptisan. Ano yung may ganon? Di ba? And one of the reason why, kaya sinabi ng Panginoon to, as He has seen you, nakita ka niya, it doesn't matter kung ano yung what. Tinatayuan mong relihiyon. Basta tumanggap ka sa Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, and that's it. Kaya huwag niyo na ipagkalandakan, magaling yung relihiyon ko. Si Kristo ang magaling sa puso natin. Amen? Ayan. So, ganun po. Now, sabi po ron, pakibasa nga sa top, Jesus is the foundation rock on which the church is built. So, ang foundation po ng church ay si Jesus Christ mismo. And in Acts chapter 4, verse 11, merong pinili si Jesus Christ na kung sino siya sa building. Diba? Ano po yun? Ano po yun? Yung word na sa baba, cornerstone. This Jesus is the stone that was rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. Hindi po lahat ng building ay may cornerstone. Wala po ito. Sino po nagpunta sa main church po natin, sa IBC? Sa may 477 side, di ba pagpasok nyo po ng gate, may makita po kayo inuupuan doon, yung hagdanan, tapos merong yun po yung cornerstone ng church po natin doon. Pero hindi ho lahat ng building may cornerstone. Naging what? Kultura lamang po. Bakit? Ano po bang trabaho ng cornerstone? Ang trabaho ng cornerstone is what? To bind everything. At yun po yung ginagawa ng ating Panginoon. Despite sinabi sa, as a living stone, we are built into the living rock. Tayo daw po ay what? Buhay na bato dahil sa buhay na bato. At ang Panginoong Jesus po yan. We are stone, pero ang Panginoon po siya ang living rock. And then, sabi ron, Psalms 40 verse 2, kaya puro verses po, di po ako masyado nagala po kasi nandito na po eh. Mas gusto ko po kasing makita po ninyo, ma-internalize po ninyo yung verse kaysa yung meron akong sasabihin na mga, take away ko. Yung mga take away lang naman, pagkain yun, di ba? So, ito po pagkain po, ito pong i-take away po ninyo sa puso po ninyo. Sabi ron, He drew me up from the pit of destruction, out of the miry clay, and set my feet upon a rock. At sino po yun? Ayun ang Panginoon. Making my steps secure. The reason why He become a cornerstone, kasi ang gusto niya ay nasa Kanya ka talaga. Hindi lang siya nagbe-build up ng foundation sa buhay mo, kundi nakikita niya in your daily activities of your life, alam niyang secure ka sa Kanya. Alam mong secure ka sa Kanya. Na sa bawat araw ng paggalaw ng buhay mo, sa pag-decide mo, merong kang what?
Panatag yung puso mo kasi alam mo na at peace ka sa Panginoon. That's why He became the cornerstone. Hindi lang siya nagbibigay ng foundation sa buhay mo, but He binds you to His life. Yun po yung nais ng Panginoon kasi yun po yung trabaho ng isang cornerstone. Now, sabi po rin sa Ephesians chapter 2, verse 22, build on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the cornerstone. Pastor, ano ibig sabihin po ng build on the foundation? Ang apostles, ang prophets po, ang ginamit ng Diyos para yung foundation ng buhay mo, yung mga teachings, nung wala na si Jesus Christ, wala pa si Jesus Christ, at nung wala na si Jesus Christ, nagpatuloy yung kanyang gawe. Hindi ho turo, gawe ang sinabi ko. Bakit po? Kasi po, the apostles and the prophets are willing to die for it. Sobrang willing silang mamatay na hindi nahaluan ng relihiyon yung kanilang paniniwala, na hindi nahaluan ng rules ng tao yung kanilang paniniwala. Saan ka nakakita nung si Peter at si James, nung sila ay pinarusahan, nung sila ay pinagpapalo at kinulong. At pagkatapos silang ikulong, ay nakawala sila, and then, hindi sila yung, di ba kapag ikaw ay, kaya si Elijah medyo nagkaroon ng fear eh. Kasi si Elijah, nung pagkatapos niyang mapatay yung 400 na false prophets, kasi yung, alam yung yung contest ng yung mga dadasal ng ganyan, yung 400, yung mga ganon. Di ba? Hindi umapoy. Pero kay Elijah, ang tapang pa niya, buhusan niyo ng 7 beses yan, yung altar na yan. And then he prayed, then sabi, Panginoon, paapuin mo, umapoy, bahag. Hindi ba dapat grateful ka nun? Ba't siya hindi naging grateful? Kasi pagkatapos siyang, kasi sabi ron, kung sinong hindi makakapagpasunog ng altar, ay, ano ang consequence? Patay. Napatay yung 400, may nagalit, si Jezebel, si Queen Jezebel, papatayin ko yung Elijah na yan. Iharap mo sa akin yan, papatayin ko yan. Imbis na si Elijah ay walang takot. Anong ginawa niya? Tumakbo. Tumakbo siya. But, this Peter and John, instead of ganun yung gawin nila, after pakawalan sila ng angel sa kanilang pagkakakulong, saan sila nagpunta? Sa temple and started preaching again. Sipin mo kahapon ka lang may sugat. Pinaglalatigo ka, and then nagpahinga ka na ng ilang saglit, and then pagkatapos yung pinakawalan ka, imbis na magtago ka at magpahinga, Lord, pwede po bang tatago lang muna kami ni John, magpapahinga lang po kami sa mga sugat na natamo namin, kasi titindi talaga ng latigo, Lord tago lang kami. Kasi sigurado hahanapin kami ng mga to. But after doon, sabi nun, and at dawn, pag binasa nyo po yun, Acts chapter 5, chapter 6, at dawn, they have been seen, sabi ron, sa temple, and started preaching the good news of Jesus Christ. Grabe, no? Bakit po? Because yung foundation na binild up ng mga apostles and the prophets is what? It helps you, it helps them sa sarili nila nung binild up nila yon na na mapatunayan na si Jesus Christ, despite being rejected by the people, it becomes the cornerstone of their lives. Bakit? Ikaw na lang dyan. Delikado yung ginagawa mo eh. Hindi nag-usap si Peter or si John. Ikaw na lang dyan. Ikaw total, matanda ka na naman, Peter, pwede ka nang mamatay. Ako si John, bata pa ako. Walang ganun eh. As in nothing, walang ganun. Nagsama sila. Kung anong desisyon mo, Peter, yung nagagawin natin. And you know what? The most exciting thing about this is that nagtuloy siya. Sino pa ang magtutuloy ng isang samahan kapag yung leader mo naman na walang makakapantay sa kanyang ginagawa ay namatay na? Pastor, nag-resurrect naman eh. Oo, nag-resurrect. Andito ba siya ngayon? Andito siya?
Nasaan siya? Nasaan yung namatay na nabuhay na muli? Nasa langit. So, di parang iniwan din tayo? Hindi, pastor, hindi tayo iniwan. Ay, alam ko, naintindihan ko. But you know what? Sino po rito ang gusto na yung nagde-decide sa buhay ninyo ay naka-online lang? Boss, kailangan tayo magkita. Hindi, online na lang tayo. Buti pa nakita mo online eh. Sino nakakita kay Jesus? Anyone have seen Jesus? Di ba? Wala. Di ba? Nakikipag-online ba si Jesus? Hindi. Di ba? Baka pag nakipag-online sa'yo si Jesus, magulat ka. Tapos pagtingin mo sa paanan mo, nasa ulap ka na pala. Patay ka na pala. What I'm saying is this, diba, sinong gusto makipag-usap lagi sa tao magdi-decide sa buhay mo na naka-online lang? Ayaw mo yun, kahit boss mo pa yun. Diba? Ayaw makipagkita sa'yo, dito lang tayo. Ito, hindi talaga natin nakikita. Pero how come, despite umakyat ang mga apostles, they continue. Di ba kung ako yun eh, akala ko ba, gabayan mo kami, ba't umakyat ka dyan? Bahala ka, tuloy mo to. Hindi namin tutuloy to. But they continued. Kasi, pastor kasi sa tulong ng Holy Spirit. Yan, naiintindihan ko. Pero may nakikita pa ba kayong parang kung umarte, parang apostol ng Panginoong Hesus talaga? Na walang takot mamatay? Mayroon pa ba kayo nakikitang tao na tagasunod ni Kristo na talagang katulad ni Apostle Paul? Katulad ng ibang tao? Bakit nabahira na ng kapangitan ng relihiyon natin? Ikinuwento ko yung nakaraan. Di ba? Naalala ninyo? I told the story. First century Christian, hindi nahaluan. Pero nang nahaluan ng what? Government, naapektuhan. Nahaluan ng relihiyon, naapektuhan. Yung walang tapang na Kristiyano ng mga panahon na hindi na ganun katapang. Di ba? Pastor, paano mo nalaman? Yung mga ibang tao nga, di ba? Ayoko mag-church dyan. Mamamatay ako. Sipin mo, yun ang rason. Di ba? Yung mga Christians dati, naintindihan ko kasi bakit? Papakain sila sa leon. Ngayon, ang dahilan na ngayon. Di ba? Lalong-lalo na yung mga backslider. Di ba? Naalala ninyo? Yung mga umalis sa church, tapos ang tagal hindi nag-church, tapos in-invite mo. Hindi ako makakapunta dyan, bro. Mamamatay ako dyan, makasalanan ako. Sipin mo, ngayon, pupunta ka lang ng church, mamamatay ka na. What am I saying? Yung foundation of the apostles and the prophets, for them to accept that Jesus Christ is the cornerstone, ay sobrang grabe. Sobrang grabe. Bakit? Kasi, paano sila dumating sa point na hindi sila takot? Hindi dahil sa hindi sila takot mamatay. Kaya lang, even the death, which is what? Yun yung magde-disclose ang kanilang ginagawa, na kung saan alam nila na ang death sa kanila, yun yung fulfillment na nagawa na nila yung kalooban ng Diyos. That the moment they're going to die, they knew. Si Pete, di ba nalala sabi niya po, I am ready to be offered as a living sacrifice. Sabi ni Apostle Paul, buhay pa siya. Nung sinabi niya yun, pagkaraan pa ng about 5 to 10 years siya bago siya namatay, nung sinabi niya yung bagay na yun, bakit umabot sa ganon? Anong klaseng cornerstone ba meron ng Panginoon at sobrang tindi ng mga ito? And then sabi ron, the foundation of this church was laid by the apostles and the prophets. At tuloy-tuloy nilang nililay down nila sa mga taong sumusunod sa kanila. At ngayon, naabot ka. Naabot ka nung foundation na yun. Naabot ka na dapat si Jesus ang maging cornerstone ng buhay mo.
ano ngayon, pastor? Sino magtutuloy nung tinuloy nila? Sino magtutuloy nang tinuloy nila? Wala nang apostol ngayon. Merong office of the apostle, yung sinabi sa Ephesians chapter 4, verse 11. Puro offices na lang po yun. Wala na pong prophet kasi sinabi, the law and the prophet were until John. Oh, wala nang propeta. Kaya wag na kayong yung mga hear this, watch this, prophet si ganito. Meron mo nagpa-prophesy sa bansa natin, Indiano. Diba? Hindi nyo ba napapansin yung mga nakapost sa internet? Mga Indiano ang nagpa-prophesy sa Pilipinas. Hindi nila ma-prophesy yung sarili nilang bansa na mas marami pang relihiyon. Na during the COVID-19, ilan ang namatay sa ilog ng isang araw? 300,000. Bakit wala ng prophet ngayon? Kasi ang prophet po dati, sa prophet po ngayon, ay sobrang magkaiba. Kasi yung propeta po dati, hindi ho nagkakamali. Once. Ibig sabihin, when the Lord has talked to them, they immediately transferred the message to warn, to say something to the people of the Israelites. At hindi nagkakamali yung sinasabing ng propeta na yon, ni minsan hindi siya nagkamali ng prophesy. Yung mga propeta ngayon, hindi ho pwedeng na meron na kasi yung mga propeta ngayon nagkakamali. Ay, sorry. Kala ko totoo. Kasi kala ko si Jesus Christ kumilos sa akin eh. Hindi pala. Kaya wala na hong propeta po ngayon. Wala na rin pong apostol ngayon. Sabi po ni Apostle Paul, I am the least of all the apostles. So wala na pong apostol. May relihiyon po kayo nakikita. Ang tawag po sa kanila ay mga apostol. Diba? Pero title na lang nila yon, di ba? At wag nyo akong tatawaging bishop. Hindi ako chess. Lalong-lalo na kardinal. Di ba? Tama na yung pastor, okay na po yun. So, ganun po. So, tinuloy-tuloy po nila. And then, they have given us the authority to continue it. Ituloy daw po natin. So, ibig sabihin, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, steward ka pala. Ikaw ngayon ang tigapangalaga ng tinuloy ng mga apostol at ng mga propeta at ng mga taong ito. Ikaw pala. Kaya pala, he did not just build the church para magkaroon ng congregation, para magkaroon ng gathering. He built the church kasi gusto niya magtuloy yan. Matthew 16 pa lang, may formula na ang Panginoon para yung what? Yung kanyang ginagawa ay hindi mamamatay, bagamat siya ay nasa langit. Yung resurrection niya ang nagpatunay na kinakailangan mo ituloy yung sinabi ko, na sinimulan ng mga apostol, na sinimulan ng mga prophets. At ngayon wala ng propeta, wala ng apostol, ordinaryong mamamayan na lamang na tumanggap sa Panginoong Yesus, na may pag-ibig sa ating Panginoon, at ang sinasabi niya, anak, ikaw yung gagamitin ko na magtuloy. Oo, hindi ka kasing galing ng mga apostol, hindi ka kasing galing ng mga propeta, pero merong Kristo sa puso mo. Na kung saan dati ang banal na spirito ay what? Umaalis kapag ang isang anak niya ay sobrang swail. Pero bagamat ngayon kahit swail ka, ang banal na spirito mananatili sa iyo. Hindi ka niya iiwan. Bakit? Kasi what? Namamayagpag ang pagkilos ng Panginoong Hesus na kung saan ikaw ay nire-remind, anak, ituloy mo yung ginawa ko sa iyo. Hindi ka man marunong mag-share ng salita na hindi ka man marunong mag-share, pero alam mong i-share yung buhay mo na kung gaano katino ang buhay mong ito. Now we understand kung bakit gano'n na lamang ang challenge sa atin ng Panginoon na baguhin mo, na kung pwede yung pinaka-slightest thing na mali, tanggalin mo. Bakit? Di ba, natural sa ating mga tao makita lang ng mali. Naalala ko nung merong isang book writer.
Nakalimutan ko na eh. Pamagat. Pero kay Mr. Harris yun eh, 3, di ba? 3 libro yung naging bestseller ng New York Times na yun. And then suddenly, biglang wala nang bumibili. Bakit? Kasi yung lahat ng tinuro niya doon, sinuway niya lahat. Pero yung book niya, yung naging bestseller yun. Di ba? Sino pang bibili ng isang writings na kung saan, alam mo yung nagsulat nun, ay what? Taliwas ang buhay niya sa sinulat niya. Sino? Di ba? Susulat ako, di ba? Gwapo ako. Sino pang bibili nun? Asawa ko lang sigurado. Di ba? Yung anak ko, gaganon pa yung mga anak ko, Di ba? Yung foundation na yan, na meron sila, mga kapatid, meron ka nun. Meron ka na ngayon nun. Meron ka na. Now, there are 2 things that I want you to learn about being a living stone. A cornerstone. As a cornerstone ng Panginoon, sabi ron, He wants us to grow as what? He joins us closely together. Yun po kasi yung trabaho ng cornerstone. Sino po mga tatay po rito? Tatay. Taas ang kamay. Di ba? Isa sa mga, yung common knowledge ng mga ng nanay is i-unite lagi ang family. Pero ang nanay, may kapasidad siya, pero wala siyang full capacity to unite the family. Alam niyo kung sino lang ang meron? Yung tatay. Bakit? Kasi ang nanay, pag nag-order, pwedeng sumuway ang tatay. Tsaka pwedeng sumuway ang anak. Bakit? Inispoiled ni nanay. Pastor, sakit mo naman. Minsan lang ako magsalita, tanggapin nyo na. Hindi naman nakakasakit. Illustration lang. Diba? Pero ang tatay, kapag nagsalita yan, if he wants to bind the family by hook or by crook, gagawin niya po yan. Diba? Kadalasan pong nanay, pag hindi na nila kaya yung anak nila, susumbo kita kay tatay. Sumbo kita kay tatay mo. Bakit? Because everyone from the family knew na kung merong may pinakamatinding kapasidad to unite the family para gawing isang pamilya ay yung tatay. Yun yung ginagawa ng ating Panginoong Jesus dahil sa ating tatay sa spiritual. Yun yung ginagawa niya. And He is always trying hard to unite you with Him. Para what? Yung being united with Him, dahil katabi ka niya, makikita ng tao kung sino yung katabi mo, kung sino yung nasa iyo. Ayaw niya na kumilos ka sa bawat araw, bagamat sa Kanya ka, pero kitang-kita ng mga tao na wala si Kristo sa iyo. Diba? Kaya nga ganun yung pagkakakilala sa mga apostles noon in Acts chapter 11. They were called Christians not because they called ourselves as a Christian. Tinawag silang Christian kasi sobrang tindi nung ginagawa nila, sobrang tindi nung sinusunod nilang ating Panginoong Jesus. Alam niyo, may samahan dito na ganito yung ginagawa. Kilala niyo ba yung mga yun sa Antioch? Tinatanong ni Apostle Paul. Kilala mo, yung Christians, nandun sila. The people outside on the relationship of those Christians, yun yung tumawag sa kanilang Christians. At silang sinasabi pa nga, ano pa ngayon curse nga daw yun Kumaga parang ridiculous calling daw yun. Kinreate daw nila kasi nga naniniwala sila sa isang Jesus Christ na hindi naman totoo. Diba? Pero totoo tayo And you know what?
as a cornerstone, He joined us closely together. Base po yan sa Ephesians chapter 2, verse 21. Tingnan niyo po yun. Basahin po ninyo. Sabi po ron, Christ, Jesus Himself, the cornerstone, in whom the whole structure being joined together. Sorry, hindi ko po nailagay eh. Sabi po ron, which means the whole structure being joined together. Tayo po ay dinescribe ng Panginoon as a body. Di ba? At bawat anuman ang parte ng katawan mo, nagfa-function yan. Di ba? Sino po rito gusto maging amputate? Nagagamit pero walang buhay. Di ba? Sinong gusto sa bahay mayroong ganong tao? Di ba? Yung laging naka-poker face, hindi na nag-smile kahit kailan sa bahay nyo. Sinong gusto ng taong ganun? Hoy, bumili ka? Opo. Punta ka rito? Opo. Saan punta? Diyan lang po. Ang gagawin mo? Wala lang po. As in talagang wala. Yeah. And God doesn't want you to become an amputated person. Buhay kaya ka nga living stone eh. And He is binding us. Sabi ron, the whole structure being joined together. Kaya pinipili ng Panginoon na gawin tayong isa lamang sa Kanyang samahan upang ilathala yung naisa sa buhay po natin at ibigay yun sa iba upang madagdagan yung samahan natin. At ikaw yung pinamanahan nun, at ikaw yung pinagkatiwalaan nun. Di ba? Isipin po ninyo, sino po rito ang matutuwa kapag ikaw ay, kunwari, yung sobrang galing na tao. Sobrang galing na tao. Tapos aalis na siya. Yung bagay kung bakit siya naging magaling ay ibinigay niya sa iyo yung bagay na yun. Anong mapararamdaman mo? Di ba privilege ka? Kasi bakit? Sa dinami-dami ng taong pipiliin ito, ako yung pinili mo. Kasi ikaw magaling, alam ko sa sarili ko, hindi ako magaling. Pero bakit mo ako pinagkatiwalaan ito? Kasi alam nung nagbigay, what? You will go further. And you know what? Hindi ho hinayaan ng Diyos na ang magbibuild up ng pundasyon ng kanyang pagiging cornerstone ay kung sino-sino lang. To the point, they were called prophets. They were called apostles. Ibig sabihin, mga big man ito ng pananampalataya. Sobrang tindi ng mga taong ito para pagkatiwalaan ka na pinagkatiwala sa mga propeta na hindi ka naman propeta, na hindi ka naman pwede maging propeta at kailanman hindi ka magiging propeta. Pwede kang maging false prophet. Sino ka? Para ihanay ka. Diba? Sabi ni Apostle Paul, I am the least of all the apostle. And then ikaw ihahanay ka sa apostolic realm na yon. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan ka. Yun yung privilege na ibinigay sa atin. Akala natin na kung ano-ano lang, no. Pinagkatiwala ng Panginoon ito sa mga matitinding tao and then ikaw na ngayon yung pagkakatiwalaan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid. Sabi mo, kapatid, matindi ka pala. Ang tindi mong sinungaling. Diba? We are being joined together to do also what the apostles and the prophets had done. Tinrabaho lang ba nila? Yes, but they have the responsibility, pero sobrang tindi ng kanilang ginawa. Because in verse 8, in Him you are also being built together into a dwelling place. Mga kapatid, hindi lang basta tumira sa iyo ang banal na Espiritu dahil tumanggap ka sa Kanya. But He is so excited
that you and me become the dwelling place of God. Excited ang Panginoon. Bakit? You are built together. Di ba? Sino po rito nakapag-camping na? Yan, yan. Sino gusto rito, pag nag-camping, napakaganda ng tent niya? Di ba? Gusto mo yun eh. Di ba? As much as possible nga kung, di ba, pagandahan kayo ng tent. O ikaw tent, ako kuweba. Di ba? What I'm saying is that, as much as possible, yung binibuild mo, na alam mo makikinabang ka. Ibig sabihin, nakikinabang sa iyo ang Panginoon. That's why He needs to build you up. Diba? Yung alam mong pakikinabangan mo, iingatan mo, at i-build up mo ng napakaganda yan. Diba? Alam niyo isang istorya, diba? Yung isang contractor, sabi niya, oh, kapatid, yung best friend niya, papagawa ko ng building, kapatid. Pagawa ko ng building, total, malapit na ang birthday mo para magka-pera ka. Sabi niya, o ito gawin mo. Di ba? So ginawa niya, magkakapera ako. Anong ginawa niya? He started to build up the building. Nung binilap niya yung building, ano yun? Anong tawag doon? Hindi accordance sa plano. Substandard lahat. Binawasan na lahat kasi nga, magbe-birthday naman ako Hindi naman alam nung titira ng bahay na to. Subcontract, kumbaga, substandard yung gagawin ko. Babawas ako ng konti. Malapit na birthday ko, yung kita ko dito kulang. Babawasan ko ng konti. So, lahat ng materials ginawang substandard. At nung binild up niya, at nung tinurn over niya sa best friend niya, bro, ito na yung susi, okay na. Then sinabi ng best friend niya, bro, happy birthday. May regalo ko sa'yo. Ano yan? Yung bahay na ginawa mo, sa'yo na yan. Sino pang titira doon? Alam niya mismo na substandard. That is why God is so excited. Hindi lang mag-dwell sa'yo, but He is building you up. Kasi ayaw niyang gamitin ka na substandard. Gusto niya, standard way kanyang gagamitin. Kung paano na ginamit yung mga apostol, yung mga prophets, yun din yung level na meron ka. Kahit sinasabi mong, Lord, hindi ako pwede maging apostol, hindi ako pwede maging propeta, pero doon ka hinanay ng Diyos. Kasi alam niya, gagamitin ka niya at magpapagamit ka. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, huy, pagamit ka na. Kung sino-sino gumagamit sa'yo. Diba? So as a cornerstone, He joins us closely together. He also builds us up together. Yung sinabi ng verse 21 and then 22. And then number 2, sabi ron, as a living cornerstone, He wants us to grow as a temple of the Lord. Pastor, templo na ako Diba? Ang tanong mo sarili mo, if God placed me as a temple, worthy ba akong maging worship center? Am I worthy to become a worship center of God? Diba? Sabi po kasi, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped. Kaya binibuild up ka. Binibuild up ka ng Panginoon and for you to grow. Na sa iyong paglago, talagang matindi ang what? Paglago mo. Now you understand why even the apostles pray, Lord, increase our faith. Dapat yun po maging prayer po natin every day. Lord, increase my faith today. Increase my faith today, Lord. And then sabi po ron,
by jointed which is equipped, when each part is working properly. We are part of the body. If every part of the body will work properly, makes the body grow. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid, magpalakasan tayo. Tara, suntukin mo ko. Makes the body grow so that it builds itself in what? Hindi responsibility, hindi ng ministry, hindi ng maisip mo lang, but by love. Kasi ang love, it lasts. Kahit ayaw mo na, but because you are driven by love, yung kaayawan na yon, napipigilan ng pag-ibig. Yung commitment mo, out of love, tinutuloy mo pa din. The reason why the covenant of God lasts forever, not because it's His responsibility, but because of His love to the person whom He has given a covenant. Isipin mo, as a cornerstone, He held us together and He makes you grow. As a church, make Jesus not just the foundation of your life, but also the cornerstone that you knew to yourselves. Alam natin sa sarili natin na hinahatak tayo ng Panginoon sa kalooban niya, sa nais niya, sa pag-ibig niya para sa iyo. Yung hindi lang mararamdaman mo, alam mo. Alam mo that God is drawing you near to Him. Kasi alam mo naman kung napapalayo ka eh. Diba? Why? In last, pakibasa nga po. Begin. Sa bawat pagpatuloy na pinaparamdam mo kung sino si God sa buhay mo, love God and love others. Diba? Yung pagpaibig mo sa Panginoon, pakita mo para sa iba. And by doing that, yung love na yun, His grace will continually shine at you. At ipaparamdam ng Panginoon sa iyo yung kanyang biyaya sa buhay mo. Kasi hindi ka tumitigil. Yung hindi mo pagtigil, hindi galing sa iyo, kundi galing sa Panginoon. Upang hindi mo maramdaman na pakiramdam mo ay patay ka sa spirito or napakalayo mo. Diba? Sino po rito meron pong mahal sa buhay na malayo sa inyo? Na-miss nyo na. Di ba ginagawa niyong lahat ng paraan para makausap siya? You know what? Mahal ka ng Diyos. But God is also looking in every point of His life to make communicate with you. Para lang makausap ka. And minsan, kaya hindi nakakausap natin ng matinong Panginoon. Kasi yung level ng capacity ng nais ang pakikipag-usap sa iyo, wala sa iyo. Kaya that's why there are times that we are spiritually dead or felt in Him. Kasi wala kang ganang kausapin naman siya. Wala kang ganang gawin yung kalooban niya. Kasi sobrang dami ng importanteng pwedeng gawin dito sa mundo. Diba? If we're just going to do what God is telling us, what God has, kung paano inordain ng Panginoon ng mga prophets na ito, ang mga apostles na ito, now, the church, which is you, na yung high level ng responsibility ng pag-ibig na ginawa niya sa mga apostles, sa ginawa niya sa mga propeta, ay ginagawa din niya sa bawat isa sa atin kasi tayo yung church. What to? By doing this, we can personally experience continually yung biyaya niya. At maiiwasan mong maramdaman na ikaw ay patay sa spirito or sobrang layo mo sa Kanya.
Kaya napaka-importante po sa atin, mga kapatid. Fix your relationship with everybody. Hayaan mo makita nila na may pag-ibig ka sa kanila. And even to love your enemies. Diba? Kaya tigil na yung may kaaway ka. Sabi mo, kapatid, kung may kaaway ka, tigil mo na. Ang hirap ng may kaaway. Sabi mo, tumingin magpe-pray ka o nagaganong ka lagi. Diba? Di ba may kasabihan, di ba? Yung nasamid ka. Di ba? Huwag ka nasamid. Yung kaaway ko, siguro, kinukulam ako. Sabi mo yung ganun. Ang hirap. Pero sobrang sarap ng I don't believe yung sinasabing wala akong tinatapakang tao. Well, wala kang tinatapakang tao, pero wala ka naman tinutulungan. Di ganun din. Di ba mga narinig, wala akong tinatapakang tao. Yung tanong, may kinukonsider ka bang tulungan? May kinukonsider ka bang idoble yung sarili mo bilang Kristiyano? Because that is what the church is all about. Mga kapatid, hindi lang po kami mga pastor ang nais na dumami po tayo. Sana lahat po tayo. Diba? Dadagdagan pa po natin ng 2 upuan dito. Ayan. Tapos lahat ng laway ko nasa kanila na. Banal na laway. Dumada po sa kanila. Itong 2 umiilag na sa akin eh. Pag yung laway, gumagano sila. But what I'm saying, kung magtutulong-tulungan po tayo, doing the work of God, living in the Word of God, isipin po natin yun. His grace is on us. Yung biyaya po niya, nasa iyo at nasa atin po. Kasi ang pinakaayaw niya, the reason why, this will end, kaya kanya, ginagather sa kanya. Para matulungan kanya na kahit humihiwalay ka sa kanya, wala kang dahilan para masabi mo, Panginoon, ang layo ko sa iyo. Kasi siya mismo ang lumalapit sa iyo. Siya mismo ang nagtatrabaho na i-gather up ka sa kalooban niya. The reason why kaya mo sinasabing malayo ka na, spiritually dead ka na, kasi sobrang tindi talaga ng pagtakbo mo sa Kanya, na ni minsan hindi siya tumakbo palayo sa iyo. And sometimes ikaw na ang kinakailangang pumunta kung saan mo siya iniwan. Diba? Napakabait ng Panginoon. As a church, para ibigay niya yung ganong klaseng privilege of service sa bawat isa po sa atin. Kahanay ka ng apostol, kahanay ka ng propeta, hindi ka apostol, hindi ka propeta, pero yung pag-ibig, responsibility na iginather niya sa mga taong ito, yan din ang level na iginawad niya sa buhay mo. Sino pang ayaw nun? Diba? Pinagkatiwalaan ka ng so much privilege, wag ho nating sayangin. As a church upon the rock, ikaw ay nakatayo sa matibay na bato ng ating Panginoon upang hindi ka matibag na kung sino-sino at hindi hahayaan ng Diyos na matibag ka. Tayo po tayong lahat. The verse that says, the people who continually grows in the knowledge of God has the capacity to build itself up in love. Nagiging malinaw sa iyo. If you continually, building up yourself in the Lord, magiging malinaw sa iyong lahat ng bagay. Alam niyo po, ang napakaganda po kasi, pag naging malinaw sa atin ang lahat ng bagay, bagamat hindi natin naintindihan, yun yung nagbibuild up po ng love. Diba?
Bakit gano'n sa mga kalalakihan? Gano'n na lang kayo manligaw, hindi nyo naman alam kung sasagutin kayo nung mapapangasawa nyo. Nung asawa ninyo, hindi nyo naman alam. Di ba? Nung kayo niligawan, naalala nyo, hindi nyo naman alam na sila'y manliligaw sa iyo. Di ba? Sa mga nag-aaral, hindi mo na alam kung talagang papasa ka talaga o hindi. But because you have put yourself into it, from responsibility, from initiative, dahil nagbi-build up sa sarili mo, nagbi-build up ng pag-ibig. Seriousness to yourself. Lord, ito pala ako sa iyo. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala ako sa iyo, Panginoon. Hindi lang pala ako basta church. Grabe pala ako sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo ko. Tulungan mo ko, Panginoon. Hindi ko man mapantayan yung nais mo sa akin, dakilang Diyos. But at least, Lord, I know you're helping me na yung faith ko mag-increase para mas lalong lumalim yung pag-ibig ko sa iyo. As we bow our heads, close our eyes. You are the church. Pwede bang pasalamatan mo ang Panginoon ngayon? Na naging part ka ng church. And even thank Him. Lord, thank you, Lord. Kasi binigyan mo ko ng opportunity to serve you. Not on my capacity, but on the powers you have given me para ma-equal ko po yung nais po ninyo sa buhay ko. Lord, use me now, Lord, as an empty vessel for your glory today. Can you pray that prayer? Lord, use me as an empty vessel right now. Right now, Lord. And help me to obey. Lead me to obey, Panginoon. But Lord, help me to do it out of love for you. Tulungan mo kong gawin ito dahil may pag-ibig ako sa iyo. At yung pag-ibig na yun, sa iyo rin nang gagaling. Kung first time mong narinig ang salita ng Panginoon while everyone is praying, baka hindi mo pakilala si Jesus kung sino siya sa buhay mo. Nais kanyang iligtas. Nasa kanyang kaligtasan ng buhay mo. I-acknowledge mo lang, sabihin mo lang to. Sabihin mo lang, dyan sa kinatatayuan mo, manalangin ka lang, sabihin mo lang itong katagang ito. Galing sa puso mo, sabihin mo lang, Panginoong Yesus, salamat po namatay ka para sa akin. At nabuhay ka para sa akin. Upang ako ay magkaroon ng panibagong buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya tinatanggap ko po kayo sa buhay ko. Maging Diyos ka, Panginoon, at tikapagligtas ng buhay ko ngayon. Ito po sa atin, sinasabi niyo, Pastor, sama niyo po ko sa prayer po, tataas ko pong aking kamay. Meron po ba? Salamat po, salamat po, salamat po, salamat po. Halos lahat po. Pwede na po nating ibaba po. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, hayaan mo na makilala ka naming laging ganyan sa buhay po namin. Araw-araw, Panginoon. Diyos na umiibig sa buhay po namin. At tulungan mo rin po kaming umibig din sa iyo ng tama at tunay. Gaya nga ng sinabi mo, by loving you, we need to show our love to others, Panginoon. Help us to become a selfless person, Panginoon, for your name's sake. Help us to become more obedient sa pangalan po ninyo, sa nais po ninyo. Increase our faith. That is our prayers. Kung yan ang mga panalangin ng mga apostol, ng mga propeta, Panginoon, yan din ang pinapanalangin po namin. Increase our faith, Panginoon. Lead us to love your word. Lead us, Lord, to be more sensitive on the moving of the Holy Spirit in our life, Panginoon. Lead us, Panginoon, na i-acknowledge lagi yung nais mong ipagawa sa amin, Panginoon. Ihuli mo, Panginoon, yung sarili po namin. Tulungan mo po kaming ihuli namin ang mga sarili po namin. Unahin ka, unahin ang iba. Panginoon, iset niyo po ang aming mga puso, Panginoon, sa kalooban po ninyo.
Huwag mong hayaan na dumaan ang bawat araw, Panginoon, na parang wala kaming Diyos. Tulungan mo kami na sa bawat araw, that even to ourselves, mapatunayan namin sa sarili po namin, na ikaw ay kumikilos at nangungusap sa amin. Yung lahat ng ways, Panginoon, through your word, ipakita niyo po sa amin. Hindi man namin maintindihan ang lahat ng sinasabi mo, but help us to trust you more and more. Help us to put our lives in your hands, dakilang Ama. Lalong-lalo na sa nagtaas ang kanilang mga kamay. You know their hearts, you know their minds, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na yung isipan po namin, puso po namin, magtugma upang magawa po namin ang kalooban po ninyo. Panginoong Jesus, palawakin niyo po, Panginoon, ang buhay po namin na iniibig ka, Panginoon. Kasi yun naman po yung napakahalaga, dakilang Diyos. Tulungan mo kaming mabuhay sa pag-ibig po ninyo, sapagkat yun ay sapat na, Panginoon. Everything, Panginoon. At tulungan mo kaming intindihin naman namin na mas lalo namin bigyan ng prioridad yung aming spiritual na pamumuhay bago ang lahat, dakilang Diyos. Because you know our needs, Panginoon. Ihihingi na lang po namin sa iyo. Pero tulungan mo kaming lumago sa ngalan po ninyo, Panginoon. Dineklara niyo po kaming church at pinrapi sa inyo po yan. At kami po yung naging katugunan, dakilang Ama. Tulungan niyo kami, Panginoon, na gawin yung dapat po namin dapat gawin as a church. To build up someone else out of love for your name's sake, Panginoon. Enrich our minds, enrich our hearts, Lord, with your love. And as I pray for each family who are here, Panginoon, bawat kapulungan na nandito, dalangin ko po ang puso po nila, lalong-lalo na sa nagtaas ang kanilang mga kamay. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang kumilos sa burden na meron sila ngayon na ipinagkakaloob sa iyo. At palitan mo ng kapayapaan, dakilang Diyos. Palitan po ninyo. Kapayapaan or peace that passeth all understanding. We give you all the glory. Bless these people according sa nais po ninyo. At lahat po ng kapurihan ay pinagkakaloob po namin sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Ang buhay ko'y alay sa'yo. Sumasa mo, ako'y nananalig sa'yo. Tulungan mo ako, Jesus, mabuhay ng tapat sa'yo. O Diyos, sa'yo sumasa mo, ako'y nananalig sa'yo. Tulungan mo ako, Jesus, mabuhay ng tapat sa'yo. Gamitin mo ako, Diyos.
Oh,